Oh guys, oh, may mga tagas. Ay no, nandyan oh. Diyan lang gagaling. Sa taas na yan. Punta rito. Saan kaya? Hanapin natin kung saan nanggagaling. Kasi, ayun oh. Nasa max. Ito yung minimum. Kailangan ko ma-replan. Lagyan ko. Ay, ito. Maluwang na. Guys, good morning! Once again, it's Lakay here. Nagbabalik tayo. At nandito tayo ngayon sa Delta, British Columbia. Sa previous video vlog natin, sa mga nakasubaybay, no, nag-deliver tayo kagahapon sa Suri. Tapos pinag-travel tayo rito sa Delta. Andito ako sa gilid ng karsada, nakaparada. Ang schedule ng pick-up appointment ko is mamaya pang mga bandang alas 3. Alas 10 pa lang ng umaga ngayon. May pagkakataon akong maglakad-lakad kasi nakakainip pag nasa loob ka ng truck na walang ginagawa. Ayan, kaya kukunin ko itong pagkakataon na ito kahit mga 30 minutes na lakad-lakad lang para mayroon tayong movement. Alam niyo naman sa truck driver, katulad ng reaper, no? Bihira yung movement natin, lagi lang nakaupo. Baga, tulad ng sinasabi ng mga ibang mga nagko-comment sa video natin na walang masyadong movement sa reaper kasi bukas ng trailer, pintuan ng trailer, tapos atras pagka maglulod. Ganon din pagka magde-deliver, bukas atras lang, tapos upo, drive na naman. Abutin ka na naman ng mga ilang oras sa pagdadrive. Halos wala na talagang movement. Kaya ito yung ginagawa ko. Hindi ko talaga aksayin yung pagkakataon o sasayangin yung pagkakataon na makapaglakad-lakad. Siyempre, bago tayo lumabas dito, check muna natin lahat kasi baka mamaya matikita na naman tayo. Make sure natin yung ano na to, wala tayong, hindi katulad nun, merong ano na to, baka hindi mo maano na naman natin yan malayo naman, hindi naman tayo maano sa fire hydrant na yan. Dito sa tabi ko rito, make sure wala tayo rito para sa ganon pag lumabas tayo, umalis tayo na ano hindi tayo matikitan. Kumbaga hindi na naman sila mag-iwan ng ticket dyan sa ating kung saan man dyan nila pwedeng iipit. Yun, so far wala. Tsaka hindi lang ako ang nakapark dito guys ngayon, meron ding isang driver doon na nakapark. Kanina may nadaanan ako dito, may katabi ako rito sa likuran ko, umalis na siguro gawang anong, siyempre baka meron na siyang pick up. Iwan muna natin ang unit natin dito. Lakad-lakad muna tayo, karga muna tayo. Yes! Alright, tara guys, ikot-ikot muna tayo rito sa lugar na to. Mga 15 minutes lang, tapos balik tayo. Okay na yun. Ito yun guys, yung ano, isang truck tabi natin. Ando naman si Cordapia. Nag-aantay din siguro ito malamang. Ito guys yung sinasabi ng mga tropa na EPO. Ito, Tri-Pack Evolution. Mahal kasi ito guys Thermo King. Yan. Hindi na tayo lalapit. Yan, meron siyang EPO. Tri-Pack Evolution. Mahal yan guys, itong ganito. Nasa ano yan? Nasa 18,000 Canadian dollar yan. Kasi nag-ano na rin ako nag-inquire na rin ako niyan Mayroong program yung government, may rebate. Kumbaga, ang diskarte muna, bayaran mo muna. Tapos ipapile mo yung resibo. Let's say, no, nagpagawa ka o nagpakabit ka ng
ang tawag nito, yung EPU na yan. Kinontak mo yung company na nag-install at nagpo-provide niyan. So kailangan mo muna i-front yung yung 18,000 na yon. Meron din naman silang program na parang installment, huhulugan mo, pero syempre alam mo na, kapag gano'n ang sistema, mayroon kang babayaran na interest yun. So ang mangyayari, so ang resibo 18,000 kabit na, kasama na lahat yung pati yung labor nun eh. Tapos yung resibo na yon, meron pwede mo siyang i-file, no? I-file sa government yung resibo na yon. Makakakaroon ka ng rebate na, hindi ako nagkakamali, nasa 13% yata yung rebate na makukuha mo. Kaya ang mangyayari, ang may babalik sa'yo kung sakali man, nasa 6,000. So bali 12,000 yung babayaran mo doon, yung mawawala sa'yo. Pero siyempre wala pa tayong ganyang halaga eh, kaya hindi muna ako nag-iisip na mag-ano ng ganyan, kasi nagbabayad pa tayo ng truck at pinagtsatsagaan ko muna yung ganong sistema ko hanggang sa matapos. Pero pag natapos yan, magpapakabit din ako ng EPU ko, kasi kapag may EPU ka, kahit paano magkakaroon ng dagdag sa truck mo, kasi may EPU siya eh. Mahal yung EPU na yan eh. Nag-guess nyo yung ibig ko sabihin, guys? Dito sa Canada, kapag ka owner operator ka, no, yung mga bagay na maganyan sa mga ng gobyerno, maraming ang gobyerno eh, maraming mga benefits na makukuha ng isang company sa sa gobyerno eh. Nasa GST, HST yun, may babalik sa yung GST every quarterly yan. Tapos yung may mga bagay na rebate, katulad nung nagpapalit ako ng gulong, 4 na gulong o 8 yung gulong na pinalitan sa drive ko nung nakaraan. Gumastos ako ng kulang-kulang 4,000 kasi recap lang naman yun, hindi yun brand new. Pero okay naman siya. Hanggang yun pa rin yung nasa drive ko. Ipinail ko yung resibo na yun sa rebate ng government of Manitoba. Mayroong Manitoba program. Nakakuha ako ng 1,500 na rebate. So bali 4,000 yung halaga ng gulong kasama ng pagpapakabit, andun na sa resibo. So ang mangyayari, naka-rebate ako ng 1,500. So bali yung binayaran ko lang 2,500. May mga tulong ang government sa mga owner operator, guys. Ang daming paluwal ng government. Wala kang babayaran doon. Yung rebate na yun, rebate yun, guys, hindi yun kasama sa tax yun. Ang nagsabi sa akin ng mga yan, yung mga kapwa owner operator din, na matatagal na, share lang ba? Share lang yung mga knowledge dito sa Canada, yung mga ganyan. Kasi siyempre, kanino mo ba malalaman yan kundi yung mga kapwa mo truck driver, mga kapwa mo owner operator, especially sa mga owner operator, kasi owner operator nga tayo, di ba? So doon mo malalaman when it comes to pagpatakbo ng negosyo. Ang daming rebate, ang daming benefits ng isang tao na nagpapatakbo ng negosyo rito sa Canada, guys. Sa totoo lang, ayun ang masasabi ko talaga. Kumaga, hindi ka hahayaan ng government na talagang totally malugi, you know. Ang sabi pa ng mga tropa at saka yung nagpa-process ng rebate, Pilipino pa, kasi alam niyo, daming Pilipino rito na taga Manitoba rebate program dun sa gulong. Alam mo, sabi niya sa akin, yung mga malalaking company, sabi, ang nakikinabang sa mga rebate na to kasi sila yung mayroong pondo, mayroon silang pan. Talagang yun ang lagi nilang tinatarget, sabi niya sa akin.
Totoo naman kasi siyempre malaking company ka, mayroon kang mayroon kang puhunan. Tayo, isang truck lang ang atin, tapos siyempre pinapagulong-gulong lang natin. Sila talagang may puhunan yung mga yan eh. Hindi mo matitibag ang isang company, not unless kung talagang total na lugi dahil din dun sa mga dahil din dun sa mga nagpapatakbo ng negosyo, yung mga nasa loob din. Kasi dito sa Canada mayroon ding mga kampaning nalugi na guys, nagsipagsarado na. Marami akong mga kampaning alam dyan, hindi na ako magbabanggit sa iyo kung tapos na naman tayo, baka magkamali ako eh. Pero marami nagsipagsarang mga kampane, mga truck nila ay nabanto na, yung mga truck nila binibenta. Ganun lang talaga yun. Kahit tulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag sa Canada kayo, ang daming opportunity rito. Kahit wala kang knowledge, wala kang alam, pwede ka magnegosyo rito. Kung sa trucking ka napasok, di mo kailangan yung maging fully educated o mataas ang pinag-aralan mo, nakatulad ng lakay trucker na high school graduate lang yan. Drive lang ang alam gawin, at yung kasipagan lang ang puhunan. Kaya mo maging owner operator. Kaya natin lahat yan. Ganun lang kasimple guys. Ayan, tayo bili tayo kape ron. Inward step tick. Alright guys, ayan, nagbabalik na tayo. Balik na tayo sa truck. Naka rin ako 8,000 step for today. Wow! Pero siyempre maaga pa, maglalakad pa tayo kasi siyempre pupunta tayo sa shipping office. Sarado natin ang trailer, tatayo, maglalakad yan. Abutin ng mga 10,000 step ngayong araw na to. Eto, nandito na ulit tayo sa truck. Dito lang tayo, huwag tayo lumawit. Iniisip ko guys, kapag magpakabit ako ng EPO, since itong unit na to, ganitong klase, meron siyang meron siyang parang awang dyan sa gitna na yan, dyan, para ma-install yung EPO na yan. Sa akin walang ganyan eh. Magkabilaan dyan at saka dun sa kabilang meron. Yung sa akin walang ganyang klase ng awang, yung space na ganyan. Yung tawag ng ibang mga mga ibang truck driver, owner operator, washroom daw. Kasi kung gusto mong umihi, magtago ka lang sa loob. Pasok ka lang sa loob ng hindi ka na makikita kasi nga mayroong ang space doon. Si Cordapia walang ganun eh. Iniisip ko kung saan kaya nila ilalagay yon. Alright, ito guys yung sinasabi ko, walang space si Cordapia ng ganun eh, katulad sa ibang mga truck. Kasi yung clearings nya, ito meron siyang ganito eh. Yun wala, di ba? Nakita na, merong space sana na pwedeng dito ilagay yung EPO kasi meron ito eh. Ganon din sa kabila. Hindi ko alam, hindi pa ako nakakita ng guys eh, ng Volvo na may EPU. Sa mga tropa rito sa Canada, owner operator, company driver, yung mga unit nyo, may mga EPU ba yon? Basta yung Volvo lang na may ganito, na ganitong design. Kasi may mga Volvo na rin guys na walang ganito eh, tinanggal na nila. Ayan, itong step na to, ito yung sinasabi pag wala ito, papasok ka lang dyan, yan ang parang dyan ka umihi. Hindi na nila alam, hindi ka makikita. So iniisip ko talaga kung saan pwedeng ilagay yung EPU kapag nagpakabit ako ng EPU guys. Yan. But anyway, ayan, aantayin ko yung mga
mga kasagutan, no, ng mga ibang kapwa truck driver natin yan. Baka sakaling mayroong silang may bigay na idea sa akin kung saan talaga yung nilalagay. Pero for the meantime, i-check muna natin ng truck natin, mga langis nya, refilan natin kung kailangan. Yes! Buksan natin, check natin mga langis-langisan ni Cordaps. Make sure natin puno, refilan natin kung kailangan. Ano to? Oh, dumi lang. Akala ko yung ano na ng ahas ito, guys. Alam niyo yung ano, yung lupos ti ulag na kunato ti Ilocano, kaliskis ng ahas na nagpalit. Paano makakarating yung kaliskis ng ahas dyan? Ako, paktay na. Oh, dumi talaga. Madumi lang talaga ang Cordapia. Anyway, ito ang gagawa dyan. Inspection. Okay. Oh, nasa minimum pa o maximum. Yung kulang ko parang ano, nabawas ah. Sa max pa. Okay pa yan, guys. Marami lang talaga. Pagkaano nga, magasan natin. Ito plastic lang to, plastic cover. Yan. Dumi sa loob. Ayaw kasing sprayan dyan sa loob ng mga kung ano, gawa nga ng baka mamaya biglang ano, guys matransmission, electronic transmission kasi nabasa. Naku, patayin. Sa minimum. Ano nangyari? Kasi parang may yun, guys, naglilik yung ano. Delikado to naglilik siya. Ito kulang yata ng higpit. Ito kulang ng pahigpit. May kasi nakita natin ayun may mga tagas maluwang na. Guys, may mga tagas. Ayun nandyan dyan nang gagaling sa taas na yan. Papunta rito. Saan kaya? Hanapin natin kung saan nanggagaling. Kasi nasa max. Ito yung minimum. Kailangan ko mariplan, lagyan ko. Ito maluwang na. Maluwang na, guys. Kaya ito yung palitan itong balbula na to o ano man pwede, o kaya yung ano na doon. Kasi kaso nga lang ang problema, guys, kapag ito tinanggal na naman, siyempre nandito yung nandito ito. So lahat ng laman nito matatapon na naman, isa na naman hindi. So fill to max line on tank, sabi niya rito. Ito nagdi-drifting dito. Hindi naman ito masyadong malaking problema. Hindi malaking problema. Kundi kailangan lang siguro itong higpitan o palitan itong ganito niya. Ngayon, ang problema ko, kung ako ang gagawa nito, kasi kaya natin gawin yan, higpitan lang yan. Kasi nga lang, wala akong hose o paglalagyan ng timba. Yan naman ang problema nito. Wala tayong timba na mapaglagyan nitong kulan. Kasi ang kulat, ang mahal ang kulat, nasa, gano'n ba kulan? Nasa 15 o 20 ang isang galon. O kung ilang galon itong laman nito, hindi natin 2 pang galon. Sayang. So, ayan, tignan natin maigi. Yung leak nya. Ang kagandahan din, guys, kapag tinitignan mo talaga yung unit mo,
makikita mo talaga yung mga problema. Ito, parang maluwag lang yata ito. Maluwag lang siya. Oh, oh, ayan, mas makita natin mas maigi dito. Maluwag. Oh, oh, kaya nagdi-drifting siya, nagdi-drift ng tumutulo. Maluwag ang pagkakaano nito. Siyempre natatagtag, ganyan. O kailangan kong ipa-repair ito. Kailangan natin ipalitan ito. Kayang-kaya kong tanggalin yan at saka siyempre ibalik ito. Kaso nga lang ang pinoproblema ko, guys, wala tayong timba na mapagsasahuran ng coolant natin. Ay nako, asan yung pamunas? Kunin mo natin pamunas natin. Wait, repilang ko lang. Ano lang siya ito, hindi naman to masyadong malaking problema. Basta ang importante nito, lagi mo lang repilan. Tutulo siya, hindi naman ganun kalakas katulo eh. Tutulo, nandun yung tulo. Pero hindi niya mauubos yung isang galon na yan sa magdamag kung sakali man. Yan. Kagandahan din guys kapag kapag tinicheck mo talaga yung unit mo, nakikita mo yung mga problema eh. Kasi kung nagre-rely lang tayo dun sa dashboard doon sa driver side, wala. Hindi naman niya sasabihin may problema, may leak niya kung hindi mo silip-silipin talaga. I-check natin yung mapagkakataon kasi yung mga bagay na yun, preventable maintenance na yung mga yan eh. Kailangan kong dumaan sa shop. Gawa na lang natin to, huwag na natin gawin. Babahin na natin sa mga mekaniko. Kasi yun naman talagang trabaho nila eh. Ang problema yan kung gawin natin lahat ng gawa ng mekaniko, marunong tayong lahat sa pagme-mekaniko, lahat kumpunuhin natin. Wala nang trabaho mga mekaniko niyan, paano naman sila kikita? But anyway guys, nagpapatawa lang ako. Pero kung meron lang akong tools, gagawin ko yan. Tanggalin mo lang tapos ibalik mo. Kaso nga lang, problema natin yung coolant. So, saan kung may coolant ako rito? Buksan natin na lang kung may mga coolant pa ako rito eh. Kung wala, bibili na lang tayo. Okay. Wala na. Ito yan guys, yung recommended ng Volvo. Anti-freeze coolant. Pasok ako sa loob muna. Baka mayroon akong coolant doon sa loob ng truck. Pasensya na kayo dito guys sa loob ng truck ko. Kasi siyempre alam nyo naman, truck driver, para naman tayo yan. Baka nakatupin ang higaan kasi naglakad tayo eh. Kasi gusto kong humiga ngayon kasi tapos ang aking buhat. Kumbaga rest day tayo ngayon. Wala akong extra coolant guys. Kailangan kong bumili ng extra coolant. Ito engine oil. Engine oil to. Wala tayo coolant. Walang coolant guys. Wala. Ayaw na, binili na lang tayo sa madadaanan natin truck stop. Yup. Okay. Balik tayo ron. Ayan. Ayan o. Kailangan maano natin yan, ma-repelan natin. Tapos pagdating na lang sa shop, pagawa natin yan. Yung leak niyang yan.
At maganda kapag nasilip-silip natin ang unit para makita natin talaga yung problema at ma-prevent natin yung mga dapat i-prevent. Alright. Ayan guys, ayan na muna. Sarado na muna natin si Cordapi. At least alam natin na may issue itong coolant. Ayan, minimum. Bili tayo ng coolant. Okay. Tapos magandaan na rin ako, kasi palarga na tayo sa pickup natin. Alright guys, ayan. So, kakain lang ako, tapos lalarga na ulit tayo. At least kahit paano nakalakad tayo around the block. Mga 8,000 step din tayo. Mga nasa 30 minutes din yung lakad ko. Malayo pala yung Tim Horton, hindi na ako pumunta, nasa 6 km. Ayan no, ito ang video kong ito ulit. Kapag inilabas ko na naman ito sa YouTube, since ilalabas ko talaga ito, papakita ko sa inyo. I'm sure 100% mababas na naman ako dito. Ang dami na naman sasabihin sa akin yan. Sabihin, you know, but you know, sanay na tayo sa bus na yan. Nasa akin lang din naman kasi yun kung gusto kong ilabas o hindi. Kung gusto kong ilabas, expected ko na yung mababas ako. Kung hindi ko ilabas ang video ito, it means walang mababasahan kasi hindi nyo alam yung nangyayari. Pero tulad yan ang sinasabi ko, pero lang tayo nagbablog. Owner operator ako, ito yung buhay ng owner operator na pinapakita ko sa inyo. But anyway, papunta na tayo maya-maya konti sa ano natin, pipikapan natin. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita mga kaibigan nyo. Once again, it's Lakay here. Thank you for watching. Love you all. Peace up. Bye-bye for now. Lakay Tracker.